Tsaka grabe rin yung transition. Just like what you said, parang 2 weeks lang. Oo, Tapos 2 weeks nagpalit ka lang. ng coach. And once magpalit ka ng coach, diba? Palit Iba ng yun eh. sistema Iba yun yung eh. sistema eh. Palit ka ng tao, palit ka Culture. ng balasa yan. Palit ng culture. Tapos yun nga, speaking of sa pagbalasa ng tao, Yan. and yung sa pagpapalit ng coach, Yes. di ba, natong transition nga, natong 2 weeks na yon nag-transition sila ng 2 coaches, kay Chot Reyes saka kay Kim Cone. So yung, Spicy. habang pinapaliwanag ko parang hindi ko alam mo unahin ko sasabihin kasi sobrang dami na naging issue talaga. No? Agree. Kasi first natin yun, yung yung sa listahan pa lang na sinubmit ng Samahang Basketball ng Pilipinas dun sa Asian Games Committee. Ang daming lapses. Tapos, meron pa nga dun na wrong spelling pa yung name ni Jordan Clarkson What? Parang, nagkapalit pa yung R at L niya. Tapos, yung most of the players na nakalista doon sa sinubmit sa committee, either na UAAP player o kaya NCAA player na ongoing yung tournament nila. Tapos sinubmit ng kung sino sa SBP. Di ako magdadrop ng name. Kasi wala akong idea kasi nagbe-base lang din ako sa nababasa. Parang walang research. Kasi ang nakita ko lang talaga is yung screenshot tsaka yung in-upload na photo dun sa listahan. Nang kasama si Jordan Clarkson, si Andre Batch pa nga nasa listahan, ilang years na hindi naglalaro sa atin. Parang random na nilista lang. Parang gano'n Oo. pa rin nangyari. Parang, Naglalaro ng basketball. Sino marunong Magaling to. Parang humuhugot lang, no? Parang sa sa mga high school ba? High school o LM ng mga laro. Sino mahilig ng basketball? Ikaw, sige. Matangkad, pwede ka na. Matangkad, pwede ka. Grabe. Parang So, walang research, no? So, yun nga, yung, di ba, nagkaroon pa ng mga press conferences sila, Team Cone, tsaka yung commissioner ng PBA, si Willie Marshall, about nga doon. Tapos, di ba, nag-handle na si Al Francis Chua na manager ng San Miguel. So, ayun, after all that na mga issues, di ba, na-hype pa nga tayo na nakita natin yung mga screenshot na kasali si Terence Romeo. Yes. Calvin Sila Calvin Labueva. Nababalik sila sa paglalaro sa Gilas. True. Di ba lahat nun parang buong buong Pilipinas na celebrate nun. Kasi syempre, sino ba namang di gusto makapanood ng Romeo tsaka Abueva? Yan yung mga nagpakita ng puso talaga when playing. Kasi after nila marketing race, diba, parang nasa certain age sila na kailangan nila magpahinga na, mag-rest. Pero when these people come in, I mean, Kimin yan, sila Abueva. Kita natin sa PBA gano'ng kasipag yan. Oo. Nakita natin yung medyo pangit or downside na side na nakipag-bagay pa sila, parang medyo physical. Pero nakita mo talaga doon na how hungry and how prideful sila parang kapag laro sa Pilipinas. And seeing them once more ulit sa court, diba? Nakaka-hype talaga sa ating mga Pinoy yun. Regardless of the issues and what happened sa past. So, yeah. Speaking do sa physikalan, naalala mo yung sa Australia ba yun? I think lahat tayo tandaan. Yung, although na tambak tayo doon, kasi syempre iba yung caliber pa nung that time ng players ng Australia. Yeah, for sure. Pero natawa talaga ako nung yung kahit ng mga nasa bench, talagang yung kahit mga practice players nila, talagang sumunod sila. Over the bakod yun para makaabot dun sa... Naalala ko nun si Ton Maker ata yun Ton Maker ba yun nandun? Yung nag-flying kick kay Terence Romeo. Parang may isang coaching staff din sa team Pilipinas. Meron din siyang ginawang something na physical. Sabi ko, I was like, oh wow. Tapos meron doon yung father ni Japet Aguilar. Siya yung nambato ng isang upuan dun sa Australian player na nakahiga na Kaya syempre kung makikita naman natin yung play, talagang sinadya rin yung kay Pugoy. Yung kaya siya tumamba, diba, inano niya sa ulo ni Pugoy no. Kaya siya natumba. So, syempre ako, protect lang. Kapatid. Camaraderie siya. Camaraderie nga doon nga makikita yung puso. Yeah. Although na nagkaroon ng commotion or naging bad yung image natin kasi after nun, parang naban tayo. Naban talaga. Naban yung crowd, maglalaro tayo closed doors. And we're not even parang promoting or we're not supporting or we're not happy overall na nangyari. Parang
as we all know, learning experience pa rin naman at some level sa atin yun. Pero lahat ng mga to, lahat ng commotion na to, it's all because yung camaraderie ng bilang player, bilang Pilipinas, di ba? Parang ganun namin gustong protektahan yung name. Hindi lang yung bawat player, bawat isa. Pero yung uniform namin, yung jersey namin, gusto namin siyang ingatan overall. So, hindi kami proud. Pero as we all know, diba? Learning experience para sa atin talaga. So, ayun na nga. Speaking of learning experience, Yan. yun na yung transition natin dun sa mga coaches. Yeah, transition ng coach. Lahat naman tayo aware siguro sa mga nagiging memes, sa mga nagiging comments, sa mga nagiging tweets. Very sigat yan. About dun sa that former coach na ngayon ng Gilas Pilipinas na si Coach Chot Reyes. Ikaw ba, anong thoughts mo kay Chot Reyes? Pero yung base lang talaga sa performance niya. Doon muna tayo. Sige, so start muna tayo sa hindi ako sobrang galing mag-basketball. Marunong na ako mag-basketball. Pero I think as you go along watching basketball,